Ito ang video na nagpagulat sa social media at sa buong mundo. Isang kabataang babae ang tila'y tinapon mula sa isang abandonadong tulay sa Brazil nang walang safety cord sa isang insidente ng rope jumping na nauwi sa trahedya. Nahulog siya mula isang daan at 30 talampakan at namatay. 3 tao ang naaresto at kinasuhan. At sinasabing may pananagutan din ang pamahalaang federal. Mag-iimbita tayo ng isang Brazilian na abogado sa depensa kriminal upang alamin kung may mananagot ba at upang itanong paano nga ba nangyari ang ganitong trahedya. Welcome sa Sidebar mula sa Law at Crime. Ako si Jesse Weber. Sigurado akong nakita mo na ito sa iyong mga social media page sa kasamaang palad. Itong nakakatakot na video mula Hunyo 13 kung saan may babaeng itinapon mula sa isang abandonadong tulay, 130 talampakan ng taas pababa sa lupa. At nauwi ito sa kanyang pagkamatay dahil sa malubang pagkakamali sa rope jumping. At ngayon, 3 tao, 3 tila mga instruktor ang naaresto. Sila ay nahaharap sa kasong kriminal. Ito ang kwento. Ito ang kaso ng 21 taong gulang na si Maria Eduarda Rodriguez de Freitas na nahulog at namatay noong Sabado sa Ponte do Esqueleto. Ngayon, ito ay isang tulay sa Limeira. Isa itong lungsod na mahigit 90 milya sa hilaga ng Sao Paulo, Brazil. Ginatawag na ngayon itong Skeleton Bridge at halos 30 taon nang hindi nagagamit. Dati, itong bahagi ng linya ng tren. Kapag napanood mo ang video, okay, mukhang may suot siyang helmet, harness, pero hindi siya nakakabit sa anumang safety equipment o lubid. Abang ang mga instruktor, based sa mga ulat, at siguro makikita mo rin sa video, ay mukhang nakakabit naman sa safety rope. Kung totoo ito, magiging mahalaga ito sa kaso. Si Maria Eduarda raw ay humiling na ihagi siya mula sa tulay na parang Superman sa eroplano. Kaya 2 instruktor umano ang nagbuhat sa kanya papunta sa diving platform. At pagkatapos ay inihagi siya lampas sa gilid. Talagang nakakakilabot ang video na kumakalat ngayon. Ayon sa ulat, maririnig sa background ng mga tao na sumisigaw, ang lubid, mga tao, ang lubid, o mga lalaki, ang lubid. Ipinapakita ng mga video na ipinost ng grupong Entrecorda sa social media kung ano sana ang mangyayari. Ang mga tao nakakabit sa lubid gamit ang harness ay tinatapon o tumatalon mula sa tulay at sumasayay-sayaw pabalik-balik. May isang tila saksi, si Agora Adnes, na nagsabi sa EPTV na nasa tulay siya at nakita niyang nagpanik ang mga tao matapos nilang pakawalan si Maria Eduarda. Sabi niya, maraming tao roon, hindi kakaunti. May mga bata ring 6 na taong gulang na nakakita sa nangyari. Napakatindi ng eksena, kaya nagpanik ang lahat. Yung iba na nasa likuran ay kinuha ang kanilang mga gamit at nagsimulang umalis. Sa katunayan, ayon sa media outlet na Thought Catalog, sinabi ni Adnes na siya sana, hindi si Maria Eduarda, ang susunod na aakyat. Kailangan ko lang sabihin, sobrang lungkot nito. Bago ito nangyari, nag-post si Maria Eduarda sa kanyang Instagram na nagpapakita ng sarili niya sa tulay at isinulat sa caption, "Sino ang baliw na pumayag na magpa-jump ako mula sa tulay?" Nag-post din siya ng larawan na isang karatula malapit sa tulay na nagbabala tungkol sa mapanganib na kalagayan na binibigyang diin na hindi ligtas ang lugar na iyon. Ayon sa MSN, sabi ng militar na pulisya ng Brazil, 2 sa mga suspect ay tumakbo sa masukal na lugar nang makita ang nangyari at natagpuan ng helicopter habang isa pa ang naaresto. 3 tao ang sangkot dito. Iniulat ng outlet 30 UOL. Anos na 2 sa mga suspect ay nagpalit din ng kanilang mga damit. Ayon sa Gisa Globo, sila ay nakilala bilang Luis Felipe Feliciano Egorov, 32 taong gulang. Iniulat ng Metropolis na, ayon sa military police, siya ay isang sibilyang bumbero. Naroon din si Vitor de Freitas Gonçalves, 27 taong gulang. Iniulat ng Metropolis na ang kanyang work permit ay nagpapakitang siya ay tour operator. Naroon din si Macon Fernandez Sintra, 42 taong gulang. Iniulat ng outlet na ito na nagtatrabaho siya sa isang film post-production company. Ayon sa O Globo, hindi malinaw kung bakit hindi na-secure ng maayos ang batang babae. Iniulat din ng G sa Globo na litong-lito rin ang mga suspect. Hindi nila matukoy kung sino ang responsable sa paglalagay ng lubid
o magpaliwanag kung bakit walang safety check bago ang insidente. Sige, mabilis lang. Alam ko medyo off-topic ito pero para sa mga negosyante, mahirap na talaga. Bakit ka mahihirapan sa manual na gawain o gamit ang maraming apps na hindi magkaintindihan? Diyan papasok ang sponsor natin, Odoo. Kaya, ang Odoo ay isang all-in-one na business management platform na may kumpletong set ng integrated apps na tuloy-tuloy na nag-uugnay sa lahat ng operasyon mo mula sa sales at accounting hanggang sa manufacturing at shipping. Automatikong gumagawa ang Odoo ng sales orders, invoices at vendor bills, pati na rin pag-assign ng sales teams at pagpapadala ng email updates kada sales stage. Pwede rin itong gamitin ng AI para sa mga ulat na tulong sa desisyon. Para sa manufacturing, kayang isync ng kanilang mga app ang inventory sa real-time na production at purchase updates, kaya hindi ka mauubusan ng stock. At pagdating naman sa accounting, otomatiko rin ang lahat. Kayang gumawa ng Odoo ng invoice, mag-track ng gastos, at mag-summarize ng data gamit ang AI para makatipid ng daang oras. Alam mo kung anong pinakamagandang bahagi? Pwede mo piliin ang mga app na gusto mo at gumawa pa ng custom na workflows kaya talagang nakayon lahat sa pangangailangan ng negosyo mo. Iangat ang negosyo mo gamit ang libreng konsultasyon sa Odoo Expert sa odoo.com/system. Ayon sa Bachi Noticias, isa sa mga naaresto ay nagsabi sa pulis na hindi niya alam na hindi nakasiguro si Maria Eduarda at naintindihan lang niya ang nangyari nang marinig ang sigawan ng mga tao. Doon niya raw iniwan ang platform, nakita ang nangyari, sinabing bumaba siya gamit ang lubid, nakita ang mga pulis at nakita ang isang healthcare professional na nagsasagawa ng mga hakbang para iligtas ang buhay. Sa totoo lang, nakakakilabot din ang bahaging ito ng kwento. Ayon sa TMZ, isang nurse na kinilalang si Reza Diaz na sinubukang iligtas si Maria Eduarda ay nagsabi sa lokal na balita na buhay pa raw si Maria Eduarda matapos siyang bumagsak sa lupa. May ulat din na si Maria Eduarda ay idineklarang patay sa lugar at binala ang katawan sa institusyong mediko-legal ayon sa Daily Mail. Animang unang inaresto, inimbestigahan, 3 pinalaya, at yung 3 nabanggit ko, sila ang kinasuhan. Ngayon, nakita ko ito sa 2 paraan. Nakita ko na kinasuhan sila ng homicide na may ipinahiwatig na mali siya. Ayon sa 3 puyo o elanos, walang tuwirang intensyon pumatay, pero tinanggap ang panganib ng kamatayan. Kaya nagtataka ako, at pag-uusapan pa natin ito mamaya. Naisip ko kung ganun din ba yon sa second degree murder sa ilang kaso, na parang may matinding kawalang pakialam sa buhay ng tao o manslaughter. Pabaya ito at hindi iniinda ang halatang panganib. Gusto kong talakayin ulit ito kasamang Brazilian na abogado na iimbitahan natin. Ayon sa outlet G1, kinasuhan sila ng homicide na may eventual intent, kaya may ibang pananaw dito. Posibleng may konting pagkakaiba sa pagsasalin. Maaring may konting pagkakaiba sa salin, pero sila raw ang 3 tao sa video. Iniulat ng G1 na ang 3 kaso ay ginawang preventive detention at kasalukuyan nakakulong ang mga lalaki. Magdadala tayo ng Brazilian na abogado para magpaliwanag mamaya. Hindi ko alam kung may maling ulat, pero hindi ito bungee jumping, kundi rope jumping. Magkaiba yon. Ang bungee jumping ay gumagamit ng elastic na lubid, kaya tumatalbog pataas baba. Ang rope jumping ay isang extreme sport na gumagamit ng iba't ibang lubid, tali, at nagre-resulta ito sa isang pahalang na pendulum swing sa dulo. Ayon kay 3 UOL, tanging bungee jumping lang ang may protocol na rehistrado sa ABNT. Ito ang Brazilian Association of Technical Standards. Mahigpit ang requirements para sa mga pwedeng magbenta at bumili ng bungee cords ayon kay Delegada Andrea Dantas Levy sa Globo Outlet. Ayon sa kanya, ang kumpanya nagpapatakbo ng rope jump ay walang pahintulot doon at na ito ay resulta ng pagkukulang sa pag-verify at pag-supervise ng pagkakabit ng lubid sa talon ni Maria Eduarda. Iniulat ng G1 na sa video, ang mga lalaking nagbubuhat sa kanya ay tila nakasuot ng mga kamiseta na may tatak na Entre Cordas at E-Evoy. Sabi ng autoridad, impormal lang ang mga grupong nagra-rope jumping at walang opisyal na kumpanyang nagpapatakbo nito. Ayon sa Thought Catalog, ang mga tiket para sa karanasang rope jumping na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 130 hanggang 180 reais o mga 25 hanggang 32 dolyar. May mas mahal pang nakaschedule na petsa sa inaharap. At nung araw na namatay si Maria Eduarda, inaasahan ng mga 100 tao ang tatalon. Matapos ang insidente, iniulat ng Thought Catalog na nag-deactivate ng social media accounts ang 2 organisasyon. Ayon sa abogado ng mga operator, kahit hindi regulado ang rope jumping tulad ng bungee jumping, hindi naman ito illegal o labag sa batas.
Ayon sa mga abogado ng mga suspect sa GE sa outlet, bihasang-bihasang mga ito at ito lang ang unang pagkamatay sa kanilang organisasyon sa maraming taon. Ayon sa NBC News, sabi ng depensa na nagulat ang mga suspect. Madalas din nating napag-uusapan yung video na kumakalat sa social media. Ayon sa 30 UOL, si Maria Eduarda ay may hawak din naman ng kamera na hindi pa natatagpuan. At ilang ulat ang nagsabing GoPro style ito. Nakaka-interes kung anong ebidensyang nandoon. Sabi ng gisa, may saksi raw na nagsabing di ginawa ng mga instruktor ang tamang safety check. Ayon sa mga ulat, ang makapal na lubid na dapat sana ay gagamitin para siguraduhin ang kaligtasan ni Maria Eduarda ay nagkabuhol-buhol sa lupa. At makikita mo raw ito na nakakalat doon sa ilang bahagi ng video. May isa pang legal na issue sa kasong ito na dapat pag-usapan. Ayon sa UOL, maaari magsampa ng kaso ang munisipalidad ng Limeira laban sa pamahalaang federal dahil sa umano'y kapabayaan sa pagpapanatili at pagkontrol ng akses sa Skeleton Bridge. Ayon sa ulat, sinabi ng pamahalaang lungsod na dati na silang humiling sa pamahalaang federal na inspeksyon sa seguridad ng tulay. Ayon sa ulat, sinabi ni Alkalde Murillo Felix na batid na ng mga otoridad ang mga panganib ng tulay na may kasaysayan ng aksidente, kabilang ang pagkamatay ng isang siklistang nahulog noong 2024. Noong nakaraang taon, may 2 nasugatan. Sa pamamagitan ng social media, nag-post ang alkalde. At ayon sa ulat ng Fox at ito ay sipe, isang dalagang 21 taong gulang lamang ang nawalan ng buhay sa isang trahedyang hindi sana nangyari. Hindi lang sapat ang paghingi ng paumanhin. Kailangan ng aksyon para maiwasan na maulit ito sa ibang pamilya, bago patalakayin ang legal na aspeto at investigasyon. Gusto ko lang maglaan ng sandali para pag-usapan si Maria Eduarda Rodriguez de Freitas. Nakatira siya noon sa Jandira. Ito ay bahagi ng metropolitan na reyon ng Sao Paulo. Nakagraduate siya ng Physical Education at Sports Management. Mahilig siya sa fitness at aktibo rin sa social media. Ayon sa Thought Catalog, may fiancé din siya na nagkasakit daw nang malaman ang nangyari sa kanya. Inilarawan ng pamilya at kaibigan online ang matinding pagkawala. Isang kamag-anak ang nag-post sa Instagram na hindi pa rin siya makapaniwala at mahal niya ito ng labis. Hindi kita malilimutan dahil sa ating mga biro. Lagi kitang maalala. Mahal na mahal kita, prinsesa. Nag-post ang isa pang kaibigan sa Instagram na si Maria Eduarda ay magandang dalagang maraming pangarap na ngayon ay naputol. Ayon sa NBC News, nag-post din ng pahayag sa social media ang ina ni Maria Eduarda. Sabi sa ulat, "Anak, ngayong araw gusto kitang yakapin ng mahigit 1,000 beses. Sobrang sakit ng iyong paglisan. Mahal kita magpakailanman, prinsesa ko. Maraming salamat sa 21 taon mong pagiging bahagi ng buhay ko. Napakalaking karangalan na marinig kitang tawaging mama. Salamat Diyos ko sa pribilehiyong ito." Ang Pano Bianco Academia, fitness center kung saan nagturo at nagtrabaho si Maria Eduardo, ay nagpost. Ngayong araw, nagpaalam kami sa isang napaka-espesyal na tao sa aming Pano Bianco Silverstone pamilya. Nagmarka si Maria Eduardo dahil sa dedikasyon, pagmamahal, saya at respeto na ipinakita niya sa lahat ng nasa paligid niya. Pinaliliwanag ng iyong presensya ang aming paligid at mananatili magpakailanman sa aming mga puso ang iyong alaala. Sa oras ng dalamhati, kami nagkakaisa sa panalangin at pakikiisa sa pamilya, kaibigan at kasamahan para sa lakas at ginhawa sa pagharap sa pagkawala. Nawa ay magdala ng kapayapaan at ginhawa ang mga alaala, sandaling pinagsaluhan at pagmamahal na iniwan niya. Magpahinga ka sa kapayapaan, Maria Eduarda. At pagkatapos ay may isa pang post na nagsabi na ang gym na ito, ang fitness center na ito, ay pansamantalang ititigil ang mga aktibidad bilang tanda ng paggalang at pagluluksa. Iniulat na inilibing si Maria Eduarda noong linggo. Sige, kaya inimbitahan ko si Adreli Barca, isang Brazilian na abogado sa depensa kriminal na may alam sa batas sa rehiyong ito. Salamat sa oras na ibinigay nyo para dito. Ito ay kwentong usap-usapan ngayon at kumalat na sa social media. Marami na rin nakapanood ng video. Maraming malalaking media outlets sa Amerika ang tumatalakay nito. Gaano karaming tao sa lugar ninyo ang nag-uusap-usap tungkol dito? Ito ba ay isang kwento na sa Brazil ay nakakakuha ng malaking atensyon? Oo, napag-uusapan ito ng lahat. Hindi lang dahil sa aksidente, kundi pati na rin sa mga komento tungkol sa katawan ng biktima pagkatapos niyang pumanaw. Kaya madalas itong napag-uusapan. Kapag sinabi mo yung komento tungkol sa katawan niya, anong ibig minong sabihin? Maraming sexist na komento tungkol sa pagiging bata ng babae
at mga tao na nagsasabing gusto nilang makita ang katawan niya. Totoo ba? Yun bang sinasabi ng mga tao? Oo, madalas pinag-uusapan ng mga lalaki yon. Nakakasuklam. Yan ay isang bagay na hindi ko man lang naisip. Yan ay isang bagay na hindi ko alam na nangyayari pala. Nakakadiri at nakakabahala talaga, lalo na sa mga pinagdadaanan ng pamilya at kaibigan niya. Susunod na ang bahagi. Ooh, Ipagpaliban muna natin yan. Hindi ko alam ang tungkol sa rope jumping. Karaniwan ba ito sa Brazil? oh, karaniwan talaga ito. At legal ito, tama? Maraming tao ang gumagawa nito. Kapag may tamang pahintulot ka, legal ito. Napag-usapan na natin ito dati. Ibang pahintulot dito kaysa sa bungee jumping, tama? Mas maigpit ba ang regulasyon ng bungee jumping? Hindi, pareho lang silang hindi regulado. Sige. Alam mo ba kung itong mga operator, yung mga tao na aresto at kinasuhan, alam mo ba kung may lisensya sila o may pahintulot? May nabasa akong komento na hindi sila autorisado. Wala sila, wala talaga. Wala pa nga silang formal na kumpanya para dito. Ibig sabihin ba nito ay illegal ang ginagawa nila? Oo, talagang illegal. Alam mo ba kung bakit hindi sila nahinto o naaresto agad kung illegal ang ginagawa nila? Paano nila nagagawa o sinasabing nagagawa ang ganito? Tulad ng pagbebenta ng ticket para sa rope jump at hindi nakialam ang mga autoridad. Malamang ay nakasuhan na sila kung nahuli silang ginagawa ito dahil bukod sa wala silang kumpanya, wala rin silang pahintulot. Pero ang lugar kung saan ito nangyari ay dati ng pinanyarihan ng mga aksidente ng ganito. Kaya hindi rin talaga sila makakakuha ng anumang pahintulot. Oo, pag-uusapan ko ang Skeleton Bridge mamaya. Sabihin mo kung ano ang mga kaso laban sa kanila. Ano ang mga kasong isinampa sa tatlong ito? Tinutukoy ba itong homicide na may ipinahiwatig na mali siya? Anong ibig sabihin nun? Kinasuhan sila ng homicide. Ang kaso nito ay muling binubuksan ang isang matagal ng debat tungkol sa intensyon o sisi na tinatawag nating dolus o culpa. Sinasampahan sila sa simula ng kasong homicide na may intensyon talagang pumatay ng tao na tinatawag na homicidio doloso. Kaya para malinaw, kailangan patunayan ng mga piskal na may intensyon silang pumatay o kailangan lang ipakita na sobrang pabaya sila, alam nilang delikado ito at naging pabaya lang sila. Binaliwala nila ang mga panganib. Ano ba talaga ang dapat nilang patunayan sa paglilitis para mahatulan? Ganito ang mangyayari. Malaking atensyon ang nakuha ng kasong ito sa media. At kapag nangyayari ito, minsan ang mga ganitong kaso ay tinatrato sa ibang paraan kumpara sa ibang mga kaso. Halimbawa, marami tayong ibang kaso, mga katulad na kaso ng aksidente na may kinalaman sa sports. At ang mga iyon ay palaging tinatrato bilang hindi sinasadya, bilang kapabayaan, bilang kakulangan sa kasanayan. At sa kasong ito, dahil sa atensyon ng media, tinrato ito na parang sinadya nilang patayin ang mga taong ito, na bilang isang abogada, sa palagay ko, hindi yon ang nararapat na aplikasyon. Hindi, parang ito ay ibig ko sabihin, based sa mga nailahad sa mga ulat, mukhang isa itong napakasamang aksidente. Pero may seryosong tanong, kung paano nila hindi na isigurong nakakabit siya ng maayos. Tama ba? Ibig kong sabihin, may tanong kung tila na secure na sila at hindi nakakabit ang lubid sa kanya. May pagkakamaling nagawa na maaring, muli, ito ay maaring isang uri ng homicide. Maaring may criminal liability, pero di ko alam kung may intensyon silang pumatay. Ang tanong, ano ang pinagkaiba ng kasong isinampa ngayon sa murder? Murder ba ito? Yun ba ang dahilan kung bakit hindi sila sinampaan ng murder? Tama ba? Hindi, sa totoo lang, sinampahan sila. Oo, sinampahan sila, pero hindi naman dapat. Ayon sa ulat, hindi raw murder, pero posible silang kasuhan ito. Nasampaan na ba sila ng murder ngayon? Oo, oo. Kaya nga sila nakakulong ngayon. Dahil kapag tungkol ito sa kaso ng homicide, kung saan walang intensiyong pumatay, kung saan may kapabayaan na tinatawag ninyong homicidio culposo, kung saan pinag-uusapan natin ang kapabayaan, ang imperitsa, ang tungkulin na magprotekta, pero ang kawalan ng proteksyon.
Ang mga kaso na yon hindi pinaparusahan ng pagkakakulong. Hindi ka makukulong dahil sa ganitong uri ng krimen. Kaya kung hindi ka makukulong sa isang krimen, hindi ka rin pwedeng i-preventive detention. Iyan ang nangyayari ngayon. May 3 tao na nasa preventive detention dahil sa krimeng ito. At para nilagay sila sa preventive detention, kailangan muna silang kasuhan ng homicidio doloso. Ano ang kahaharapin nila kung mapatunayang nagkasala? Abang buhay na pagkakakulong? Hindi. Kung sila ay mapatunayang nagkasala sa mga kasong iniimbestigahan sa kanila ngayon, 6 hanggang 20 taon ang pagkakakulong ang parusa. Pero kung ito ay tratuhin tulad ng ibang kaso ng aksidente, kahit na may mabigat na bunga tulad nito, 1 hanggang 3 taon lang ng pagkakakulong ang parusa. Sa semi-open o open regimen, hindi sila hinuhuli o ikinukulong. Hindi rin sila napupunta sa bilangguan. Sige, posible ba na humarap sila sa paglilitis dahil sa mga kasong ito at sabihin ng hurado na hindi sila dapat mapatunayang nagkasala dito? Dapat silang mapatunayang nagkasala sa mas magaan na krimen. Dito sa Estados Unidos, minsan may taong kinasuhan ng pagpatay, titingnan sila ng hurado at sasabihin, hindi ito murder. Mapapatunayan naming sila ay nagkasala ng homicide lang, tama? Mas magaan na kaso yon. Posible rin ba yon sa Brazil? Ooh. Sige. Sige, ano naiisip mo dito pagdating sa depensa? Meron kang 3 iba't ibang tao. Naiisip ko lang kung may magsasabi na hindi ko responsibilidad yon. Responsibilidad ng taong ito. Sa video, makikita mong 2 lang yata ang nagbubuhat sa kanya, palabas sa gilid. Ano sa tingin mo ang magiging depensa ng bawat isa sa 3 suspect na ito? Iniisip ko na ang depensa ay mag-aargumento na ito ay isang kaso ng kulpa. Ito ay isang kaso ng homicidio culposo. At bakit ganon? May linya sa doktrinang kriminal na meron tayong dolorem invenio at culpa consciente na nasa isang panig. May intensyon ka pero hindi ito ganap na malinaw. Alam mo may panganib at wala kang pakialam kung may mamatay dahil doon. At sa culpa consciente, meron kang sitwasyon na alam mo may panganib pero umaasa ka na hindi ito mangyayari. Sa konsensya mo, alam mo ginawa mo lahat para maiwasan ito. Ang mahirap, napakahirap patunayan ito sa korte. Kaya kapag may kahit anong uri ng pagdududa, kailangan magdesisyon ang korte pabor sa akusado. Dahil mahirap patunayan ang intensyon dito, naniniwala akong mauuwi ito sa homicidal proposal. Kahit na may malaking kapabayaan dito kung saan maraming bagay ang nangyari para mangyari ang aksidenteng ito, na dapat ay may mas malaking pananagutan, dapat sana ay hinarangan ng gobyerno ang tulay. Dapat minomonitor ng pulis ang lugar kung alam nilang may panganib at may mga tumatalon doon. Kailangan talaga ng kahit anong seguridad. Doon, yung mga taong gustong tumalon, dapat sana ay kumuha man lang sila ng pahintulot. Dapat sana ay may rehistradong kumpanya sila kahit papaano, pero wala naman silang ganon. Lahat ng nangyari para mangyari ang nakakatakot na aksidenteng ito. Pero sa korte, na siyang susuriin talaga ay ang mga pangyayari lang sa araw na yon na nagdulot ng aksidente. Kaya may mga federal na otoridad, mga otoridad ng estado at pulisya na sasagot dito. At administratibo, sasagutin nila ito sa kanilang mga sarili o sa kanilang mga kumpanya. Pero sa mismong pagkamatay, pananagutan lang ito ng mga taong nandoon noon, nagbubuhat sa kanya, na dapat nag-ingat sa kanya. At para sa mga taong iyon, magiging napakahirap patunayan na may intensyon silang patayin siya. Tingnan ko kung tama intindi ko. Sabihin mo kung mali. Kinasuhan sila ng pagpatay para hindi sila makalaya. Pero kung umabot ito sa paglilitis, may posibilidad na hindi sila mapatunayang nagkasala ng pagpatay dahil wala namang intensyon na pumatay. Maaring mapatunayang mas magaan lang ang kaso nila at hindi sila makulong. Sige. Exacto. Kailan mangyayari ang paglilitis? At ito ba ay sa harap ng hurado o sa harap ng hukom? Kung mula pa sa simula ay itinuring itong homicidio culposo, walang urado.
hukom lang ang magpapasya. Pero dahil ito ay tinuturing na homicidio doloso, haharap sila sa isang hurado. At ito ba ay kailangang pagkasunduan ng lahat? Kailangan unanimous ang hurado. Ilan ba ang mga hurado? Hindi kailangan nagkakaisang hurado. Akala ko mahalaga sa kasong ito ang alegasyon ng pagtakas na dalawa raw ay tumakbo sa gubat. Ano masasabi mo rito? Iyon ba ay dahil, alam mo, sila ay nataranta. Hindi nila alam ang nangyayari. O pwedeng sabihin ng isang piskal na ebidensya yon ng kanilang kasalanan. Yun ay ebidensya na alam nila na ang ginawa nila ay isang krimen. Ano ang tingin mo doon? Sa pagkakaintindi ko, syempre alam nila na ang nangyari ay isang krimen. Pero hindi ko iniisip na dahil tumakbo sila, ay ibig sabihin ay may kasalanan sila o may plano sila dahil tama. Hindi nila ginawa yon at tumakbo ng may plano. Tumakbo lang sila, nasa gulat pa sila. At muli nabanggit ko na yon ang sinabi ng isa sa mga abogado ng depensa. Hayaan mo akong magtanong, paano nangyari ito? Ibig kong sabihin sa video parang binubuhat siya. Mukhang malinaw na hindi siya nakapitilya. Mukhang malinaw na walang lubid. Makikita mo pa nga ang lubid sa lupa na magulo ang pagkakabuhol. Paano posible na hindi nila siya nasiguro? Paano nangyayari ang ganitong bagay? Di ko akalain na ganito ito mangyayari. Kasabay nito, nataranta ako nang makita ko ang video dahil nakita ko na hindi ito ligtas. Tigilan nyo, may sumisigaw, may sumisigaw. Wala siyang tali, tigilan nyo, at hindi nila narinig. Siguro kasi sanay na silang may sumisigaw tuwing ginagawa nila ito at hindi dapat madistract para hindi masaktan ng tao. Ngunit mahirap ang paniwalaan na mangyayari ito. Kaya ang pambansang pamahalaan, ang munisipyo, ang lungsod, maaaring magsampa ng kaso laban sa pambansang pamahalaan, tama? Sinasabi nila na naging pabaya sila. Dapat nabantayan nilang mabuti ang tulay na ito at walang may access dito. Saan mo nakikita ang patutunguhan nito? May kaso ba ito at malakas ba? Anong palagay mo dyan? Malakas ang kaso dahil responsibilidad ng pamahalaang federal ang tulay. Dapat nilang sinigurado ang kaligtasan nito. Hindi lang sila ang responsable doon. Anumang autoridad na may kinalaman sa seguridad ng lungsod ay pwedeng kumilos, hindi lang ang pamahalaang federal. Lahat dapat gumawa ng aksyon. Pero pagdating sa pantalakay ng responsibilidad, sa tingin ko malinaw na sa pamahalaang federal talaga ito na bibilang sa kasong ito. Ano mangyayari kung idemanda sila? Sa tingin ko, hahantong ito sa paglilitis. Ano ang kalalabasan? Kapag natalo ang pamahalaang federal, ano ang dapat nilang gawin? Magbabayad ba sila ng multa? Ganon ba, ibig kong sabihin, ganon ba ang nangyayari? Magbabayad ba ng multa ang pamahalaang federal sa lungsod? Oo, malamang multa. Sige, Malamang isang. multa o demurrage. Kailangan ba nilang, alam mo na, gumawa ng pagbabago? Kailangan ba nilang isecure ang tulay? Kailangan ba nilang gibain ito? Kailangan ba nilang tiyakin na walang makakalapit dito? Oo, dapat nagawa na yon. Sige. Isa pang tanong bago kita pakawalan. Mukhang may kamera si Maria Duarta na posibleng GoPro ayon sa ulat. Hindi ito makita ng otoridad. Hindi ko alam kung may nakita kang bagong balita tungkol doon. Kung makita nilang footage, kung makita nilang camera at makuha ang footage, bakit ito mahalaga? Paano nito maapektuhan ng kaso? Depende pa rin sa kung ano ang nasa footage na yon. Kung pinigilan niya ito, wala tayong narinig sa recording na sinabi niyang tumigil. Kung ipinakita ng camera, nakiusap siyang itigil yon o sinubukang pigilan ang nangyayari, ibig sabihin alam nilang hindi siya secured. Pero sa tingin ko, malabong mangyari yon. Oo. Tingnan mo, iniisip ko kung naririnig mo ang mga tao na nagsasabing wala siyang lubid, hindi siya secured, di umano'y itinulak nila siya lampas sa gilid na yon. Mahalaga ito sa intensyon. Pero maaga pang usapang ito. Makikita natin ang kahinatnan nito. Napakalungkot ng sitwasyon. Sobrang kakilakilabot ng video at nakakatakot isipin ang pinagdaanan niya. Nakakatakot isipin ang dinaranas niya ng pamilya, mga kaibigan at siya mismo. Bukod sa nabanggit mo, napakasama talaga ang mga komento tungkol kay Maria Eduarda. Salamat Adreli Barca sa pagpunta. Pinapaalagahan ko ito.
Salamat, Jesse. Salamat sa pag-imbita sa akin. Iyan lang muna mula sa sidebar mga kaibigan. Salamat sa pagsama. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. Mapapanood nyo rin kami sa Peacock ng NBC. Sundan nyo ako sa X, Instagram at sa Jesse Weber Live sa News Nation Lunes-Biyernes 11:00 PM Eastern hanggang sa muli mga kaibigan.